Magandang gabi mga kapatid. Sa mga awit papuri po na ating pinatugtog. Ito po'y galing sa YouTube account ni Brother John Rogers ng Corpus Christi, Texas. Ano po? Meron po siyang YouTube account ng mga spiritual songs na pwede po nating pakinggan at kung gusto natin pag-aralan ang mga awit papuri, ay doon po tayo pumunta doon sa YouTube account ni Brother John Rogers ng Corpus Christi, Texas. So magandang gabi mga kapatid sa ating pong mga igsoon. Maayong gabi sa inyong tanan mga igsoon. Sa ating pong mga kakabsat, JT Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, sa buong mundo, no po, dahil napakarami pong mga kakabsat natin na ibang gabi kada kayo amin kakabsat. Ito na po mga kapatid natin dyan sa Pangasinan, Santo Silabi, at Sikayon, amin. Dito po sa Bicol Region, Diyos marahay na bangki sa Indugabos. Dyan sa may Carabao Island, may gabi. Siyempre, dito sa amin, may pabengke ko nga. Kung kayo po taga-Indonesia, Malaysia, Selamat Malam. Yan. Parang Kapampangan po yun, Selamat. Yung pong welcome ng mga Indonesian, Selamat datang ka. Selamat datang. Yun pong kanilang welcome. Ano po. So, kaming mga Kapampangan, naintindihan namin yun. Selamat datang. Ibig sabihin, siya'y masayang ikay pumunta. Kanya. Welcome. Kanya. So, ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay isang paksa na requested. Ito'y may kaugnayan po sa the seed principle. Actually, ito pong idea sa paksa po natin ngayon ay nanggaling po sa kay kapatid na June Bautista, ano po, o si Celestino Bautista Jr. Nang pumunta po kami sa Coronadal, South Cotabato, somewhere 2015, something like that, ano po. At pumunta kami doon sa kongregasyon na isang kapatid na namatay na ngayon sa may Sultan Kudarat at ito'y tinuro niya. Ito actually nagsimula sa isang Judean date palm. Itong Judean date palm, ano po ayon po sa Wikipedia, sabi nga, basahin ko po, the Judean date palm is a date palm grown in Judea. It is not clear whether there was ever a single distinct Judean cultivar, but dates grown in the region have had a distinctive reputation for thousands of years, and the date palm was anciently regarded as a symbol of the region and its fertility. Cultivation of dates in the region almost disappeared after the 14th century AD from a combination of climate change and infrastructure decay, but has been revived in modern times. In 2005, a team of scientists sprouted a preserved 2,000-year-old seed. The oldest seed germinated with human assistance. The palm, a male tree, was named Methuselah. Following the success, 6 further preserved seeds were sprouted. So yung pong Methuselah, Judean date palm, ay matatagpuan sa Keturah, Israel. Ano po? Its nickname, Methuselah. Ano pong aral na makikita natin dito? May ba isa simpleng mapapasin po natin mga kapatid na pagka itong binhi na ito po ay na-preserve for 2,000 years. Parang imposible na ito tumubong muli, pero ito'y buhay pa. So ito'y tumubo after 2,000 years. Tinanim nila at ito'y nag-germinate or sprouted at ito'y tumubo. Kaya ito'y tinawag na Methuselah, Judean date palm. So hindi na makikita natin dito ang isang katotohanan na itong binhi na ito'y Judean date palm, na ito po ay 2,000 years old, ano po. Nung ito'y tinanim, ano ang lumabas? A Judean date palm.
In other words, kung ano yung binhi na itinanim, yun ang tutubo. At ito po ay isang prinsipyo ng paglalang ng Diyos. Kaya nga po yung mga artificial na ginagawa ng tao will not succeed. Dahil meron pong natural law of procreation. Dito po sa Genesis chapter 1, at ating babasahin, ano po? Dito po sa verse 11 and verse 12, Then God said, Let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself in all the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind, and God saw that it was good. So, seed according to its kind. So, ibig sabihin, ang pagpapalago ng anumang bagay na may buhay sa mundong ito ay ayon sa uri, ayon sa kanyang uri. So, kung ito'y binhi ng Judean date palm, ito'y magbubunga o magtutubo ng Judean date palm. So, in other words, hindi mahalaga kung gaano katanda yung seed, whether it's 2,000 years old, or 500 years old, or 1 year old, or 2 years old, or 1 month old, tutubo yan. At ang kung anong binhi yan ang halaman na tutubo doon. So, imposible na makita natin under natural circumstance na kung tayo po ay magtatanim ng buto ng mangga, ay ang tutubo ay puno ng lanzones. Hindi po yan yun. Hindi ayon sa batas na ginawa ng Diyos sa kanyang kalikasan. By the way, yung pong date palm, meron pong isang Roman coin, sabihin during the Roman Empire, na merong isang coin na sa likod nito ay isang Judean date palm. So ito nagpapatunay na totoong itong halaman na ito ay tumubo sa Israel noong mga panahon na yon. Sabi nga po na binasa natin hanggang 14th century at bigla siya nawala. Pero may natagpuan silang preserved na seed at ito'y tumubo. A 2,000-year-old seed tumubo. So in other words, ito'y sumasang-ayon lamang sa batas ng Diyos, di ba? Na kung ano yung bini na itatanim, yan naman ang tutubo. Ito po ay totoo rin po sa ating pananampalataya. Ito rin po totoo sa larangan ng kaligtasan, sa larangan ng relihiyon, na kung anong binhi na itinanim sa iyo, yun ang iyong pananampalataya. Alam po niyo, may nagtatanong sa atin, ano bang iglesia, ano bang church kayo na papaanib? Sasabihin na the Church of Christ. Ito nagsimula sa Israel noong 1st century. Ay, imposible yung kanila 2022 na ngayon. Paano yun? Ang totoo nga po makikita natin, mga kapatid, na yung iglesia na mababasa natin sa Biblia, na ito ay itinatag ng ating Panginoon, the church was established in the 1st century. Either na sabihin natin 30 AD, kung ating susundin ng kasalukuyang panahon na ating sinusunod, o yung tamang pagtingin ng panahon, ito yung 33 AD o 34 AD. Ano po? Kasi si Dionysius, ang dating paraan na pagtingin ng panahon during the Roman Empire ay kung kailan itinatag ang Rome. So yun ang year zero. So nung ang Kristyanismo ay lumaganap at it influenced the world, binasa nila yun sa kapanganakan ng ating Panginoon. So the birth of Christ becomes zero. Ang problema si Dionysius, nagkamali siya ng calculation. Isipin nyo na si Kristo ay pinanganak 4 BC. That's impossible. Hindi siya pwedeng ipanganak 4 na taon bago siya pinanganak.
So, ang petsa ng kapanganakan ng Panginoon should be 0. At siya po ay 27 years old nung siya po ay magsimulang mangaral. Ito, tiyakin lang po natin kung tama yun po. O 30 years old. Excuse me. 30 years old ang ating Panginoon nung siya magsimulang mangaral. Hindi ko nagkakamali, yun ay matatagpo po na sa Lucas chapter 3 na po. Sinasabi doon na ang Panginoon po ay nagsimulang mangaral nung siya 30 years old. Makikita natin. So, 30 years old siya nagsimulang mangaral sa Lucas chapter 3 verse 23. Now, Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Heli. Alam niyo, kung kayo po ay observant, yung pong genealogy na binigay ni Lucas at yung genealogy na binigay ni Matthew, di magkapareho. Magkapareho sila hanggang sa pagdating ni Solomon, ni David. Pareho pala sila doon. Pagkatapos sa David, si Matthew ay nanggaling siya kay Solomon. Kay Luke, nanggaling kay Nathan. So, paano nangyari yun? Ang totoo ganito. Ang tunay na lahi ng ating Panginoon ay doon sa Lucas. Kung pag-uusapan ng kanyang pagkatao, galing siya kay Maria. At si Maria po ay lahi ni David. At yun nga po ang pinanggaling niya. So, tignan po natin na po para hindi tayo magbigay ng inaccuracy na po. Tignan po natin mabuti ito. Nathan nga. So, si David, napakaraming anak niyan. So, si Solomon, yan po ang lahi na panggagalingan ng ating Panginoon. So, si Joseph, ang legal father ng ating Panginoon. So, kanya legal genealogy na itong susundin sa lipunan ng mga Hudyo ay yung kay Jose at siya galing kay Solomon. Pero si Maria, na rin ay lahi rin po ni David, ay galing kay Nathan, hindi siya galing kay Solomon. Tingnan nyo. So, yung kay Lucas, yan ang actual genealogy ng ating Panginoon ayon sa kanyang pagkatao. Dahil wala naman siyang ama na tao, di ba? Pero kay legal genealogy, dahil siya ay anak ni Joseph, legally speaking, ay galing kay Solomon. At yun ang sinunod ng siyempre sa lipunan ng mga Hudyo. So, nung 33 AD, kung susundin natin ng dating ng Biblia, tinatag ang iglesia ng ating Panginoon. It was not 1898 or 17-something or 1912 or something like that. Ito yung no 33 AD. Dito po sa Matthew chapter 16 verse 18, ito po inihula ng ating Panginoon na kanyang gagawin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ito po ang tamang salin na po. Doon sa King James, the gates of hell. Kasi very confusing yun dahil ang lugar ng kaparusahan ay hell. Pero hindi rin mali yun. Dahil sa Old King James Version, yung salitang hell is a hidden place. Ito'y galing sa verb to hell or to hide. Ito po ay common sa mga European languages. Yung salitang hell, to hide. So dahil ang impyerno nakatago sa atin, hindi natin nakikita. Dahil ang Hades nakatago sa atin, hindi natin nakikita. So sinali naman nagsalin na hell. Pero doon sa 1618, yung hell ay Hades o Hades. Doon sa ibang salin ay Gehenna. Yun ang talagang lugar ng kaparusahan. Yung Hades, yan ang lugar ng mga namatay, ng mga kaluluwa, ng mga namatay. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kahanan ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So, sabi niya kay Pedro, and I say to you that you are Peter, a small pebble, and upon this rock, a big rock, I will build my church, and the gates of Hades o Hades will not prevail against it. Ibig sabihin, siya mabubuhay na maguli upang itatag niya ang kanyang iglesia. So may hulang ang Panginoon that he will establish a church. Tandaan natin,
had a church. Jesus did not establish churches. He established a church. Isa lang po, ano po. Hindi marami. So, ito po ay nagsimula noong 33 AD. Dito po sa Marcos chapter 1, yun po sa iglesia, yun din po ang kaharian ng Diyos. Yung mga tao nasa kaharian ng Diyos, ay siya rin mga tao nasa iglesia. So, it's different name, but it refers to the same group of people. The church emphasizing it is a called out body. Kingdom emphasizing that God is ruling. Siyang namamahala. Siyang namumuno. So dito po sa Marcos chapter 1, verse 14, verse 15, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Na sinasabi na ganap ng panahon at malapit ng kaharian ng Diyos. Kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Naganap ng panahon. So there was a plan ng Diyos. At dito nang sabihin ng Panginoon, naganap ng panahon. So ito nang simula ng pagkaganap ng plano ng Diyos. The time is fulfilled. So merong time frame ng Diyos, di ba? At dito nagsimula ang kanyang pagliligtas sa mga tao. At kayo magsisit manampalataya sa Ebanghelyo, malapit ng kaharian ng Diyos. So, nang mangaral ng Panginoon, malapit ng kaharian ng Diyos. May mga sangay ng relihiyon na sinasabi that the kingdom was established in 1914. Wrong. Paano naging malapit ang 1914 sa 30 AD? Layo yun. Pero sabi, malapit ng panahon kanya. Sabi ng Panginoon. So, ang kaharian o iglesia ay malapit ng maitatag sa panahon ng ating Panginoon. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Kailan yung panahon na yun? Sa Mark chapter 9, verse 1, ang kausap rito ng ating Panginoon ay kanyang mga lagad. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan siya nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nilang kaharian ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Ang Panginoon di sinungaling. Hindi siya nagsisinungaling, sabi niya, I will build my church. Hindi siya nagsisinungaling, sinabi niya, naganap ng panahon at malapit ng kaharian ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling, no. Sa Mark 9:1, hindi siya nagsisinungaling. In other words, yung kaharian o iglesia ay maitatatag sa panahon ng kanyang mga laga. May mga, hindi lahat, dahil may ilan kanya sa inyo nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan. So may mga sa kanya mga lagad, may mga matay. Pero may mabubuhay sa kanya mga lagad at makikita nila pagdating ng kaharian na may kapangyarihan kanya. So ang kaharian ng Diyos, yung iglesia ng ating Panginoon, ay naitatag sa panahon ng mga lagad ng ating Panginoon. So maliwanag po, common sense lang. Kung pag-intindihan po natin, hindi mo mahirap maintindihan eh. Kaya na ito naitatag. Ang actual establishment of the church ay sa Acts chapter 2. Dahil before Acts chapter 2, sinasabi, malapit ng kaharian. I will build my church, sabi ng Panginoon. After Acts chapter 2, sinasabi na meron ng iglesia. At dumating na ang kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Yun na po sa Acts chapter 2, verse 47. Ito po ang ating babasahin na po. Sa Acts chapter 2, verse 47, kung ating babasahin ng New King James Version po. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Meron ng iglesia, di ba? And the Lord added to the church daily those who were being saved. At yung kapangyarihan na sinasabi, ito yung nanggaling sa Espiritu Santo. In other words, yung na may tatagang iglesia, may kapangyarihan na nanggaling sa Espiritu Santo. Kaya sabi niya, dumating na may kapangyarihan. No, sa Acts chapter 1, verse 8, sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostles, but you shall receive power
when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. You shall receive power. Kanya. So, yung sabihin, nung dumating kapangyarihan, dumating Espiritu Santo. At ito Acts chapter 2, ito yung simula. Dahil dito po sa Acts chapter 11 verse 15, nung mabautismo ng sangbahayan ni Cornelius with the Holy Spirit, ito ang sabi ni Apostle Peter. Na ako'y magsimula magsalita, bumaba sa kailang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin nung una. At ito mo, tukoy sa Acts chapter 2, the day of Pentecost, nang bumaba ang Espiritu Santo, mabautismoan ng Espiritu Santo ang mga apostles sa Acts chapter 2. So, yung Acts chapter 2, simula ng iglesia, establishment of the church. Maliwalang po yun, mga kapatid. Pero, unfortunately, meron pong sinasabing falling away. May ilan na alis sa tunay na iglesia o apostasy. Meron pong malaki ang pag-alis sa tunay na iglesia at pagtuturo ng maling aral. Sa Gawa chapter 20, kausap po ni Apostle Paul ang mga elders sa Church Ephesus na sa doon po nanatili sa loob ng 3 taon. 3 years siya nangaral sa lungsod ng Ephesus na ngayon po ay nasa Turkey. Yung lugar na yun po. Sa Gawa chapter 20 verse 29 to verse 30, alam ko na pag-alis kayo, papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at tilitaw mula sa inyo na ring mga kasamahan ang mga tawag sasalita ng mga bagay na lihis. So merong influence from outside na nagtuturo ng maling aral na papasok sa iglesia, at doon din po sa loob. At ito magdudulot ng pagtalikod ng iba sa pananampalataya. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, ito'y sinabi ng Espiritu Santo. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mahuling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Hindi po tayo nagsabi niya, si Apostle Paul nagsabi niya. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, ng mga budhi tinatakan na nagbabagang bakal, kanila pinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos nila lumayo sa mga pagkain nila ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Tandaan po natin, sa Old Testament, may pinagbabawal na pagkain. Sa Bagong Tipan, wala na. Maliban ng dugo. Dahil ang dugo, hindi naman tinuro ng pagkain niya from the beginning. Tandaan po natin yan. So, sa Old Testament, sa Leviticus, sinabi rin ng iba-iba klaseng hayop, yung malinis at maraming hayop. Yung malinis lamang pwedeng kainin, yung marami, hindi pwedeng kainin yun. Pero sa Acts chapter 10, nagpakita ng pangitain ng Diyos kay Pedro na iba-ibang mga laman ng hayop kasama na pinagbabawal sa mga Hudyo. Sabi ng Diyos, sabi ng nagsalita kay Peter, pumatay ka at kumain. At sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko pwedeng kumain ng marumi. Sabi ng Diyos, nang nagsabi sa kanya, huwag mong sabihin marumi, sinabi ko malinis kanya. In other words, yung pagkain, hindi na issue yan sa New Testament. So, ano mang gusto mong kainin, sa mga hayop, pwede mong kainin na may pagpapasalamat. So, walang pinagbabawal na pagkain. Pero yung mga tumalikod sa pananampalataya, na naikayat ng aral ng mga demonyo kanya, yun yung tinuturo nila. Yung pinagbabawal ng pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga pagkain nila ng Diyos. Na dapat sana natin tanggapin na may pagpapasalamat kung tayo sumasampalataya, nakakalam ng katotohanan. So, dito maliwanag, sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. So, hindi pangyayari ito sa panahon ng mga apostles, pero ito magsisimula na yung pagtalikod sa pananampalataya. So, balik po tayo kanina. So, kung ang nangyari na yung iglesia po ay maraming tumalikod doon, ano nangyari sa iglesia? So, paano natin malalaman yung kakalib tayo ito ng iglesia? Historically speaking, wala tayong mababasa kung ano nangyari doon sa iglesia nyo. Dahil ang mababasa nating sumikat na iglesia, hindi tinatag ng ating Panginoon.
Kung ito ay built by Church of Christ yan, yun ay iglesia ng ating Panginoon. Pero yung mga pangalan, hindi tinatag ng Panginoon yun. So, question ngayon, paano natin malalaman ngayon na tunay nga ang ating kinainiban na iglesia o church? Dito mo mapasok yung seed principle. Naalala po natin yung 2,000-year-old seed. At ang iglesia po ay ganun din ang edad dahil nagsimula 33 AD, 2022 na ngayon. So malapit na maging 2,000 years, di ba? So in other words, kung itong binihin na ito na 2,000-year-old, tapos itinanim at tumubo, the same with the gospel. Dahil maliwanag po na ang binhi o yung binhi na sinasabi ay ang salita ng Diyos. Specifically, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon na siyang magliligtas sa atin. Dito po sa Lucas chapter 8 verse 11, ito po yung parable of the sower, yung binhi na itinanim o sinabog. Ang pinaliwanag ng Panginoon sa Lucas chapter 8 verse 11, ngayon ito ang taninhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Now, this is the parable. The seed is the word of God. So, yung binhi ay ang salita ng Diyos kanya. So, in other words, anytime na ating ipangaral ang Ebanghelyo at ito'y tatanggapin ng isang tao, ito'y tutubo at siya maging isang Kristiyano, di ba? Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to verse 25, ipinanak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira. So, may pinag-uusapan dito ang binhi, pero dito nasisira. Yung 2,000-year-old na Judean date palm, eventually, kung tatanggal pa yung mamamatay yun dahil wala namang binhi na eternal, ano po. Pero itong binhi na ito, hindi gano'n. Ito'y hindi nasisira. Ipinanak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So, yung binhi na nagliligtas ay walang iba kundi Ebanghelyo. At ang binhi na yon ay nakasulat sa atin. So, anytime na ito'y basahin mo, o anytime na ito'y pangalan sa atin, at anytime na kayo maniwala at sumunod doon sa binhi, kayo maging isang Kristiyano. Dito po si Philippians chapter 1, 15 to 18. Kung babalikan natin Judean date palm, mahalaga ba kung sino nagtanim no? Hindi. Kahit sino magtanim doon, tutubo yun. Kung mayroong magsasaka, o mayroong palayan, at gagamitin ang bining ng palay, mahalaga ba kung sino yung magtatanim doon? Hindi. Tutubo yun. At yung palay. Yun po sa Philippians chapter 1, 15 to 18, yung nangangaral ay walang kaugnayan sa kaligtasan niya. Ang nagliligtas ay yung pinangaral na salita. Kung ito'y paniniwalaan ng pinangaralan. Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsaan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli gumagawa dahil sa pag-ibig, palibas ay nilalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo dahil nga nakakulong si Pablo. So wala lang magtatanggol sa Ebanghelyo. So yung mga may tunay na pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, sila po ay nagsimula mga araw. Ngunit pinapangalan ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi siya katapatan na ang hangarin ng dagan ng hirap ang aking mga tanikala. May mga kaaway siya pasyal po. O ito'y mga Kristiyano. At itinuturo ng Ebanghelyo. Pero layunin nila hindi dahil sa pagmamahal ng mga kaluluwa, kundi para sa kailang kaisipan, kung malalaman ni Pablo na tayo na ngayon ang nangangaral, baka siya sumakit ang kalooban niya. Ay, hindi ganun ang kaisipan ni Pablo. Dahil sa verse 18, ano nga? Kahit sa namang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinapayag si Kristo at sa ganitim, nagagalak ako o at ako'y patuloy na magagalak. Bakit? Anytime na pinapangalan ng Ebanghelyo, kahit sino po yung nangaral, whether it's sincere or otherwise, kung yung taong ipinangaralan ay maniniwala at susunod, ay maliligtas yung taong yun. So dito natin makikita
Yung seed principle. Hindi mahalaga yung magsasaka, magtatanim sa bini. Hindi mahalaga yung tao mangangaral ng ebanghelyo, basta ebanghelyo pinangaral niya. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3, 5 to 8, ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo, ay tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apollos naggilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Sa paanong parang siya nagpalago? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tulad nga naman nagtatanim mo, nagdidilig, ngunit ang Diyos na nagpapalago. Paano nagpapalago? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya na ngayon nagtatanim at nagdidilig ay isa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sinasabi sa atin. So, ano nangyari sa iglesia ng ating Panginoon na nagsimula ng 33 AD? So, sa 1 Timothy chapter 4, there was a departure. Ayan ang naging Roman Catholic Church, mga kapatid. Dahil yung indication doon isa lang pupunta doon. Pinagbawal ang pag-aasawa, celibacy, at pagbabawal ng pagkain. Yun po yung tinata abstinence. Sila nagtuturo niya, di ba? Wala namang iba. So, kaya lang, yung noong 1054 AD, nagkaroon po ng Great Schism. May pag-ihiwalay sa loob ng Catholic Church. Yun ay naging Greek Orthodox Church noong 1054 AD. Eventually, nung pagkatapos ng Renaissance, nalabok siya ng kaisipan ng mga tao sa mga bagong kaalaman, nagsimula magbasa ng Biblia yung mga tao, nagkaroon ng Reformation. Officially, ito nagsimula ng 1520 AD. Marami po mga grupo lumabas dyan. Lutheran Church, 1520, Episcopalian, 1534, Presbyterian, 1536, Baptist, 1607, Methodist, 1739, at yung iba pa na nung ginawa ko po itong aral na ito, 35,000 other churches. Eventually, historically speaking, yung mga tao sa Europe were persecuted either economically or religiously. Hindi sila pwedeng paniwala sa kailang gustong paniwala. So may mga grupo ng Europeans, mga British, English, Scottish, Irish, German, Dutch. Pumunta sila sa US. At the time, ito yung lugar na walang tao. At doon po ay yung mga tao, dahil meron silang kalayaan doon, wala nagbabawal sa kanila, nagsimula sila magbasa ng Biblia. Yung Alexander Campbell, si Barton W. Stones, James O'Kelly, Abner Smith. So nagkaroon po ng mga taong ganon at nagbalik sila sa katotohanan. Yun ang tinatawag lang Restoration Movement. Ito mga taong galing sa mga denominations, binabasa ng Biblia, nagbalik sila sa katotohanan. Sa paanong paraan? Because of the seed principle. Ando doon ang salita ng Diyos. Pinagsimula sila magbasa ng salita ng Diyos, nakita ng katotohanan, niwan nilang kamalian, at nagbalik sila sa tamang landas. Nagbalik sila sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon. So yung church ng ating Panginoon, hindi namatay yan. Kaya lang historically, hindi natin alam kung ano nangyari. Dahil hindi naman sila marami. They're always in the minority. Nung nagsimula ang iglesia, they were in the minority. Sa kasulong panahon, we are in the minority. Sabi nga po ng Panginoon sa Matthew chapter 7, kaya kung pinagmamalaki nyo na malaki kayo, mag-isip-isip kayo. Dahil sa Matthew chapter 7, makita natin. Ilan lang ba ang maliligtas? Marami ba? Kakaunti lang. Kakaunti lang ang tatanggap ng katotohanan. So ito po sa 7, verse 13, verse 14, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. There are few who find it. Dahil mahirap, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So, yung mga maliligtas are in the minority.
Historically, sa panahon ni Noah, ilan ang naligtas? 8. Ilan namatay? Lahat ng mga tao, except for 8 souls. Yung mga nagbalik sa pagkalipin, it was a remnant. Minority. Yung mga majority, they stayed sa Babylon. It's always in the minority. Sa panahon ng ating Panginoon, ilan ang naniwala sa ating Panginoon? 120 souls. Minority. So yun po makikita natin dito, hindi namatay ang iglesia ng ating Panginoon. Stayed at pwede tayo magbalik sa katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ano nakasulat sa salita ng Diyos, yun ang totoo. Pag hindi natin mapapatunayan sa salita ng Diyos, hindi totoo yan. So ang salitang ito, yan ang binhi. God preserved His Word through the ages. So hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang salita. Then sa 1 Peter chapter 1, verse 22 to verse 25, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli. Hindi nang bining nasisina, kundi nang walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Ang lahat ng kalulatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo is the gospel which was preached to you. So, sa pamagitan po ng Ebanghelyo, tinatawag tayo ng Diyos. Siyempre, not literally na isang Diyos na mangangaral, sa pamagitan ng mga mangangaral. Yun po makikita na sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Tinawag kayo sa kalagayan ito ng aming Ebanghelyo, sabi ni Pablo. So, ang Diyos, nililigtas tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. God saves people through the gospel. When they believe and obey the gospel, sila'y maliligtas. So there's no other way. Ganun po makikita nating paraan ng kaligtasan. So paano po tayo maliligtas? How are we saved? So makikita natin, God preserved His Word through the ages. Maraming pagkakataon ng mga tao po, they hindered na yung salita ng Diyos ay malaman ng mga tao. Kaya nga po nung i-translate ni nagsimulang i-translate either William Tyndale or something yung Biblia mula sa Latin patungo sa English language sa England, pinatay nila yung nagsalin. Sinunog nila yung kopya ng mga naisalin. Pero hindi na ito yung marubdob na pagnanasang may bigay sa mga tao salita ng Diyos. Eventually, nagkaroon ng Bible sa English language. Nagkaroon ng Bible sa iba't ibang lengguwahe. Especially na si Gutenberg na nakadiscover siya ng printing press. Bumilis ang paglaganap ng salita ng Diyos. So mga tweed, kung totoo yung seed principle natin pinag-uusapan, ang mahalaga yung binhi. Yung mga kung sino magtatanim, that's an expedient. So hindi mahalaga kung sino magtatanim. Yung basta tinanim yung binhi, tatubo yan at tutubo. Kung may mga aral, kung sino man siya, at ipangaral niya tunay na ebanghelyo, mayroong mga tao magiging Kristiyano. Sapagkat ang produkto ng ebanghelyo ay isang Kristiyano. Hindi tinatawag sa anumang pangalan na ginawa ng mga tao, kundi sa pangalang ginawa ng Diyos. Sa Acts chapter 11, verse 28, ang mga lagad ay tinawag ng mga Kristiyano. Hindi born again Christian, kundi Kristiyano. Yung pong born again Christian, hindi nyo naintindihan ang sinasabi nyo. Born again is not a person, it's a process. Pag ang isang Kristiyano, para makapasok sa karya ng Diyos, he needs to be born again. So that's the process. The product of the process is the Christian.
Whoever is born again becomes a Christian, a new man in Christ. Hindi sinasabi nila eh. Wala man tayong mababasa born again Christian sa Biblia. I challenge you, wala tayong mababasa. May mababasa ang proseso tinatawag na born again, totoo yun. Pero yung alagad na produkto ng born again process ay isang Kristiyano. Sa 11 verse 28, verse 26 pala, sorry. And when they had found him, si Saul, o si Barnabas, hinahanap ni Saul, and when they had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Anong tawag sa mga lagad ng ating Panginoon? Christians. They were not called by any other name except the name Christian. The specific name is Christian. Sa 1 Peter chapter 4, ito po mas magandang tingnan natin sa ibang salin. Ano po? Sa 1 Peter chapter 4, basahin po natin. Ito, meron po akong ginagamit ko po ng aking cellphone. Ano po? Para magamit natin yung salin sa 1 Peter chapter 4, verse 16. Ito yung pangalan binigay ng Diyos. Basahin natin. Ano po? Ito. But if a man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but rather let him glorify God in this name. What name? Christian. Pagkatapos iba-ibang pangalan ginagamit ninyo sa pangalang Panginoon, saan nyo galing yung pangalan na yon? Isa lang ang pangalan mababasa natin sa Biblia. Christian. Hindi tinatawag na Baptist, Presbyterian, Methodist, or whatever name, but the name Christian. Bakit? That's the product of the gospel. At kapag may grupo ng mga tao, ng mga Kristiyano, actually sumusunod sa kaayusan na ipinakita ng Biblia, sila ay magiging iglesia ng ating Panginoon. They become a church of Christ. Sa bawat lugar na may kapulungan, yun ay mga church belonging to Christ. Bakit hindi churches? Because it's singular dahil isa lang sila. Isa lang ang pinaniniwalaan nila. Unlike sa panahon natin ngayon, isang grupo, ibang pinaniniwala. Yung mga Kristiyano, nung unang paano, they believe the same thing. Hindi sila naniniwala, iba't ibang paniniwala. Katulad po sa panahon natin ngayon. So yun na makikita natin. Sila yung mga Kristiyano. They are Christians. Tingnan po sa Ephesus chapter 4 po. Isa lang ang pinaniniwalaan nila. Tingnan natin, basahin po natin. Sabi po sa verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. What is the unity? There is one body or one church, one Spirit, just as you are called in one hope of your calling. Yung mga iba-ibang grupo kayo, iba-ibang espiritu nila eh. May naniniwalang espiritu, perse lang daw. Hindi na sila naniniwala sa Espiritu ng Diyos. So isang personang nasa kalagayan ng pagiging Diyos. One Lord, yun ang ating Panginoon. One faith, yun ang ating pinaniniwalaan. One baptism, isa lang ang bautismo. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So yun po pagkakaisa. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng pagkabahagi. Sabihin natin, we are all Christians. That cannot be. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, basahin natin. Dahil nagkaroon ng pagkabahagi sa Corinth. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. You speak the same thing. And you teach the same thing. You preach the same thing. And that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. So, ano nangyayari sa panahon natin ngayon? It's not what the Bible teaches, di ba? Ito hindi ito kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng kalaban ng Diyos. So, the seed principle is true. It's true in the physical sense. Tulad nga po ng 2,000-year-old Methuselah
Judean date farm. At the seed is the word of God. The gospel is the seed of the kingdom. When we preach the gospel, a Christian is born. And the church continues. For as long as there's the gospel is being preached, the church continues. Hindi natin mapapatay ang iglesia ng ating Panginoon. Because you cannot kill the word of God. It remains forever. Sabi nga pa ng 1 Peter chapter 1 verse 25. Tayo mamamatay. Yung mga bulaklak ng damo matutuyo. But ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. The word of God lives forever. Sabi niya. And this is the gospel which is preached to you. So itong dapat nating ituro ay ibanghel ng ating Panginoon. We cannot preach any other gospel. We cannot preach any other doctrine. Dahil pag nagturo tayo ng ibang-ibanghelyo, tayo po ay susumpain ng Diyos. Galatians chapter 1, basahin natin. Galatians chapter 1. Ito ang ating mababasa. Ano po? Verse 8. But even if we or an angel from heaven, kahit na wala anghel pang bumaba sa langit, preach any other gospel to you that what we have preached to you, let him be accursed. We cannot preach other gospel. We cannot preach any other doctrine. So 2 John 9, the second epistle of Apostle John, verse 9, isang chapter lang po ito. Maiksi lang po ito. Sabi rito, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ as both the Father and the Son. That's the seed principle. There is one gospel, and that is the doctrine of Christ. The gospel of Christ is the same as the doctrine of Christ. Pareho lang po yun. We cannot preach, we cannot plant any other seed than the word of God, than the gospel of Christ, than the doctrine of Christ. Yung po totoo. So what's the process of salvation? If you're interested to be saved, if you're interested to save your souls from the fires of hell, ito, nagtatawanan natin yan. Pag handog ka na sa impyerno, hindi ka na pwedeng tumawa doon. Pag handog ka na sa impyerno, hindi ka na pwedeng tumawa doon. Kahit kumindyati ka pa sa lupa, hindi ka na pwedeng tumawa doon. Bakit? Ano bang sabi ng Panginoon? Ano mangyayari sa mga tao na sa impyerno? Sila ba'y makatatawa doon? Unfortunately, hindi. Ano mangyayari sa kanila doon sa tinatawag nating impyerno doon? Ano mangyayari sa kanila? Sila po ay magsisisi. Meron daw pagtatangis at pangangalit na mga ngipin. Hindi ang problema doon. Yun po mahirap na dapat nating tignan. Dito sa Matthew chapter 25 verse 30, and cast the profitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. This is verse 46. And this will go away to everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Pagka hindi tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo po'y pupunta sa everlasting punishment, which is called the eternal fires of hell, where there is weeping and gnashing of teeth. May sabihin, masakit doon, mga kapatid. Walang kasi sakit kung tayo makakapunta sa tinatawag na impyerno, mga kapatid. So sana hindi tayo makarating doon. So how can we be saved? First, you have to hear. Listen to the gospel. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing,
and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. You have to believe the gospel. You have to believe that Jesus is the Son of God, our Savior. So Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe will be condemned. Kung di tayo maniniwala sa Ebanghelyo, tayo po'y parusahan, and then you need to repent. No, sa Acts chapter 2, verse 38, pagkatapos sabihin ni Apostle Peter, assuredly I say to you, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. In Acts chapter 2, verse 36, this verse 37, when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? Verse 38, sabi ni Pedro, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So you need to repent. You need to confess. Alam po ninyo, hindi natin nababasa yung puso ng sino man. So paano natin malalaman kung siya'y sumasampalataya? She needs to confess. Romans chapter 10, verse 10. For with the heart, or with the mind, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Kailangan natin ipahayag sa ating bibig na si Yesu Kristo ay ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. And we need to be baptized. In Acts chapter 2, verse 37, men and brethren, what shall we do? Dahil sila nagpapakop sa ating Panginoon. And Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So you need to hear the gospel. You need to believe the gospel. You need to repent of your sins. You need to confess your faith in Christ. And you need to be immersed in water for the remission of your sins. And you will have salvation. Your sins, all your sins, will be forgiven by the blood of Christ. Yun ang proseso ng kaligtasan. Pero huwag natin patagalin. Because, we do not know what will happen to us. Ang dami natin nakikitang namamatay. Every day, people die. Every hour, people die. Every minute, there's some person dying. James 4:16, sinasabi, hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari sa atin bukas. We do not know what is waiting for us tomorrow or later on. Sa James chapter 4, basahin po natin. Sa verse 16, ito ang ating mababasa. Verse 14 pala. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little while, for a little time, and then vanishes away. Yan lang kaksibuhin po natin. Kaya sabi ni Pablo, we do not waste the opportunity. When we hear the gospel, don't lose the opportunity to be saved. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, for he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. Ngayon ang oras ng ating kaligtasan. So sana po tayo po ay pagsipan natin yan, di ba? Tomorrow may be too late. Yun po masakit na katotohanan.
Pag namatay na tayo, wala tayong magagawa. So this is the seed principle. Hindi mamamatay yan because God has preserved His Word and will continue to preserve His Word. It is written. We have the written Word of God. It is translated into thousands of languages all over the world. Ang totoo, meron akong application sa aking cellphone, the U-Bible. It contains thousands of languages na isinali ng Biblia. It contains all the Tagalog translation of the Bible. It contains nearly all the English translations of the Bible. There's Russian translation, Chinese translation, Spanish translation, Portuguese, all of the other languages. The Bible has been translated. This is the providence of God. The seed, the Word of God, abides forever. So ito po ang ating mensahe po sa gabi ito. Alam niyo mga kapatid, ito lang po kay simuhay po natin. Yung po the last mile of the way, pagka ikaw po ay either na ikay nasa bingit ng karamdaman, na wala ng lunas, o ikay nasa edad na po na malaghihintay ka na lang ng yung kamatayan, ano po. Napakabilis lang po talaga. Kung ating pagbubulim-bulayan, tingnan natin nakaraan, parang lumabaslad, tumaan lang, na hangin. Dati, kay bata pa, kay matanda ka na, di ba? Pero, ang mahalaga, bago tayo makarating doon sa hangganan, nagawa na po nating gawin ang dapat nating gawin sa harapan ng Diyos upang ating mga kaluluwa ay maliligtas para sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. So, Aljan Ocampo, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. Leonito Torreliza, na iba garabi kada kayo amin kakapsat. Ibig sabihin niya, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ivanias Senior Sani, good evening bro. Kennedy Piligambor, good evening po. Medic Canona, magandang gabi sa ating lahat. June Bautista, good evening. At Juni Santos Samontina, taga Cavite po, Cavite, good evening po kanya. So yun lang po ang bumati, nagbigay ng comments, yun lang po tanong. Okay lang po yan mga kapatid. Sa magtagumpay po tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo na mabuksan ang puso ng mga taong inaaralan natin at tanggapin nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ang banal, kayo po'y buong pusong naniniklohod at nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Alam po namin na lahat ng mga bagay na mabuti nagagaling sa inyo. Lahat ng aming mga pangangailangan na ibinibigay, higit sa lahat ng kaligtasan na ibinigay sa amin sa pamagitan ng iyong buto na anak. Kami po ay walang masasabi at sa mga walang salita na pwedeng maglarawan ng kadakilaan ng aming Panginoon na iniwan ng kalatian sa langit, nagkatawang tao naging katulad namin, nagpangbaba at naging masunugan sa kamatayan sa krus para lang magkaroon po kami ng pag-asa ng kaligtasan. Kami po ay namamangha sa Espiritu Santo na sinugo ng aming Panginoon upang ituro at pahayag ang buong katotohanan upang malaman namin ng kamangha-mangha at magandang balita ng kaligtasan. Ama, kami po ay nakikita namin ng mundong aming ginagalawan na ito'y puno ng kasamaan, karahasan. Hindi ito ang paraiso na inyong pinako sa amin, kundi ang langit na inihanda namin tirahan sa walang hanggan. Natawaran niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Dinadalangin namin lahat ng mga kapatid na sa pingit ng karamdaman, ng kapigatihan, sana sila'y mantiling tapat sa gitna ng mga bagay na ito. Ama, walang kapara sa lupang ito ang tahanang walang hanggan na inihanda sa amin na aming tirahan sa langit, makasama kayo sa walang hanggan. Dinadalangin namin ang mga namumuno sa amin na sana sila'y magkaroon ng karunungan at
gawin nilang mabuting mga bagay at magkaroon ng kaayusan upang kami manatiling sa tahimik na pamumuhay at kapayapaan na naglilingkod sa inyo, O Diyos. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, nakilang pangalan ng Kristo. Amen. Ingat, kita-kita tayo muli sa loob ng Panginoon at ipagpatuloy natin ang pangangaral na magandang balita. Ang binhi ng Diyos, ang binhi ng kaharian, ang salita ng Diyos. Good evening, and tayo po'y mag-ingat palagi.